Noong Mayo ng 2014, isang binatang brutal na pumatay ng 6 na tao at nakasugat pa ng 14 sa isang pagwawala sa Isla Vista, California, at pagkatapos ay napakamatay bago siya maaresto ng mga pulis. Agad na nakilala ang salarin bilang si Elliot Rodger, isang nagpakilalang incel na madalas sa mga online forum kung saan ipinapahayag niya ang kanyang galit sa sangkatauhan sa pangkalahatan, ngunit may partikular siyang galit sa mga babae, pati na rin sa mga lalaking aktibo sa pakikipagtalik. Sa ngayon, mas kilala siya dahil sa kanyang kilalang YouTube video na pinamagatang Retribution, pati na rin sa kanyang kaugnayan sa komunidad ng incel. Pero sino nga ba talaga si Elliot Rodger? At paano siya napadpad sa madilim na landas ng pagiging incel? Samahan kami sa dokumentaryong ito habang tinitingnan ang kaso ni Elliot Rodger, ang orihinal na incel killer. Si Elliot Oliver Robertson Rodger ay ipinanganak noong Hulyo 24, 1991 sa London, England. Siya ang panganay sa dalawang magkakapatid, anak nina Peter Rodger at Ongli Kintay, at ang kanilang pamilya ay mayaman at konektado sa Hollywood. Si Peter ay patuloy na natatrabaho bilang isang filmmaker hanggang ngayon. Dati, nagdirect siya ng television ads, gumawa ng dokumentaryong Oh My God, at kilala bilang second unit director ng unang Hunger Games noong 2012. Nakakuha siya ng maraming parangal para sa kanyang mga gawa. Ilan sa mga ito ay ibinigay ng mga film festival. Samantala, ang ina ni Rodger ay nag-aral ng healthcare at noong 1980 nagtrabaho bilang on-set nurse sa ilang blockbuster at cult classic na pelikula tulad ng The Princess Bride at Indiana Jones at The Last Crusade. Ang lolo ni Rodger na si George, Rodger ay isa ring kilala at maimpluwensyang tao. Isa siyang photojournalist na sumikat dahil sa mga larawang kuha niya ng kalupitan sa Belsen concentration camp sa Nazi Germany. Pagkatapos nito, tumigil siya bilang war correspondent at inalay ang atensyon sa katutubo, kalikasan at hayop sa kagubatan. Marami sa kanyang gawa ay nailathala sa National Geographic at kadalasan niyang kinukunan ng larawan ang buhay ng iba't ibang katutubong tao sa Sedan. Pagkapanganak ni Rodger noong 1990, isa lumipat ang pamilya niya sa Timog at tumira sa Sussex. Sa lahat ng kwento, nagkaroon siya ng napakapribilehiyong kabataan dahil sa yaman at kasikatan ng kanilang pamilya. Nag-resign ang ina niya para maging full-time na tagapag-alaga kay Rodger at kay Georgia na ipinanganak noong 1995. Sumama rin agad ang kanilang lola sa ina sa kanilang pamilya. Habang nasa Sussex, nag-aral si Rodger sa isang pribadong paaralan para sa mga lalaki na tinatawag na Dorset House School. Ngunit nung siya ay 5 taong gulang, nagpasya ang kanyang pamilya na lumipat sa United States. Nanirahan sila sa Woodland Hills, isang mayamang suburb ng Los Angeles, California, at nagsimulang mag-aral si Rodger sa Pinecrest Schools bago lumipat sa Topanga Elementary School. 2 taon bago lumipat, naghiwalay ang magulang ni Rodger at hinati ang kustodiya ng kanilang mga anak. Ang magkapatid ay kasama ang ina tuwing weekdays at binibisita ang ama tuwing weekends. Noong 1990 makalipas ng 1 taon, muling nag-asawa si Peter. Si Sulmaya Akabun, madrasta ni Rodger, ay Frances na aktres na ipinanganak sa Morocco. Gumanap siya sa Hollywood films tulad ng Green Zone kasama si Matt Damon at Lovelace kasama si Amanda Seyfried. Nagtrabaho rin siya sa iba't ibang proyekto sa Pransya. May anak silang lalaki ni Peter na si Jazz. Sa mga taon bago ang paghiwalay ng kanyang mga magulang, napansin si Rodger bilang isang tahimik at mailap na individual sa paaralan. At sa mga sumunod na taon, nagpakita siya ng mga palatandaan na nahirapan siya sa pakikisalamuha. Mas gusto niyang magsulat kaysa magsalita, iniiwasan ang mga kaklase tuwing break at mahina lang magsalita sa klase. Kilala rin si Rodger na gumagawa ng mga kilos tulad ng pagtapik ng paa at paggawa ng mga partikular na tunog na maaaring steaming, isang paraan ng pagpapakalma sa sarili at paulit-ulit na gawain na kadalasang ginagamit ng mga taong nasa autism spectrum.
Madali siyang mabigla at ma-overstimulate at nakakaramdam ng matinding pagkabalisa tuwing may social na interaksyon, lalo na sa mga birthday party. Sa pagbisita sa Disneyland, nabigla siya sa dami ng tao at napaiyak. Madalas din siyang magtampo kapag kinakampihan ng magulang ang kanyang kapatid tuwing nagtatalo sila. Ayon sa ulat, itinuring niyang karibal si Georgia. Isang taon matapos magdiborsuyo ang mga magulang niya, nagsumite si Lee Chin ng affidavit para humingi ng dagdag suporta kay Peter para kay Roger. Sinabi niyang high-functioning autistic na may espesyal na pangangailangan ang anak niya. Ngunit kinausap ni Peter ang doktor na si Stephen Scapper na nagduda sa diagnosis. Sinabi niya na posibleng may anxiety o depression si Roger na hindi na isama sa diagnosis, kaya iminungkahi niyang ipasuri ang 8 taong gulang sa child psychiatrist para sa tiyak na diagnosis at gamutan ng pamilya. Mukhang hindi naman na-diagnose si Roger ng formal sa kahit anong kondisyon hanggang sa kanyang kabataan, pero gayunpaman, ginawa pa rin ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanilang makakaya para sa kanya. Dinala siya sa iba't ibang therapist, counselor at doktor at sinamahan siya papunta at pauwi mula sa mga playdate noong bata pa siya bilang pagsisikap na matulungan siyang mapalawak ang kanyang kakayahang makisalamuha at ang kanyang buhay. Naalala ng isang kaibigan ng pamilya na dumalo siya sa isang Christmas party sa bahay ng pamilya sa LA, isang taglamig, at lumabas siya para magpahangin. Habang ginagawa niya ito, nakita niya si Roger na noon ay 12 taong gulang at nakatingin lang sa gabi sa langit. Iniulat na sandali niyang ibinaba ang ulo nang lumabas ang kaibigan ng pamilya tapos muling tumingala. Napansin ng kaibigan ng pamilya hindi lang siya mahiyain, kundi siya na ang pinakailap na taong nakilala ko. Isa pang babae na nakakakilala kay Roger nung bata pa siya at ang kanyang anak ay naging kaklase niya, inilarawan siya bilang isang taong may pinagdadaanan sa emosyon. Naalala niyang tuwing pumupunta si Roger para maglaro, palagi itong nagtatago at iniiwasan ng iba. Sabi niya, may kakaiba talaga kay Roger kahit bata pa. Napansin niya na hindi siya nagulat sa pamamaslang ni Roger noong 2014 at sinabi, kung may pipiliin ako na gagawa nito, si Elliot yon. Ayaw naming mag-asawa na manatili ang anak namin kay Elliot. Nahihirapan din si Roger noong high school. Sa hindi bababa sa 2 pagkakataon, tumakas siya mula sa iba't ibang paaralan at tinawagan ang kanyang mga magulang habang umiiyak. Nakiusap na sunduin siya matapos niyang maranasan ang pambubuli sa paligid. 3 magkaibang paaralan ang pinasukan niya noong kalagitnaan ng kanyang kabataan. Nang siya'y 15 o 16 nakaranas siya ng panic attack kung saan nanatili siyang nakatayo sa hallway, paralisado at hindi makakilos, kaya tinawagan ng kanyang ina para sunduin siya. Naalala ng kanyang mga magulang ang labis nilang pag-aalala kung paano siya makikibagay sa mundo. Unang pumasok si Roger sa Crespi Carmelite High School na inalala niya sa kanyang manifesto biography bilang isang bagay na ikinatuwa niyang pasukan. Sinabi niyang napalitan ng takot ang pananabik niya nang makita ang dami ng estudyanteng naglalakad sa paligid ng paaralan. Naalala ni Roger, umiyak ako sa kotse, sinabi ko sa tatay ko na natatakot akong bumaba. Sinulat din niya na binabato nila ako ng pagkain tuwing tanghalian at pagkatapos ng klase. Anong klaseng masasama at walang pusong tao ang mga asar sa isang batang mas bata sa kanila na kakapasok lang sa high school? Sa lahat ng kwento, isa siyang insecure na binatilyo, bagay na dinala niya hanggang pagtanda. Lalo siyang nahihiya sa kanyang payat na pangangatawan at pandak na tangkad at dumating sa punto na nagsimula siyang maglaro ng basketball sa pag-asang gaganda ang kanyang katawan at baka sakaling tumangkad siya. Nahihiya siya sa pagiging mestizo dahil pakiramdam niya ay nalalayo siya sa mga kaibigan. Nagmula pa sa pagkabata ang mga insekuridad niyang ito. Nung 9 na taong gulang pa lang siya, pinakulayan niya ng blonde ang kanyang buhok at nagsimulang mag-skateboard para makakuha ng positibong atensyon at magkaroon ng bagong mga kaibigan. Lumipat siya sa Taft Charter High School noong taon ding yon, ngunit naranasan pa rin ang parehong mga problema. Nagreklamo si Roger sa kanyang mga magulang na madalas siyang tinutulak sa locker at minamaliit ng mga kaklaseng lalaki sa harap ng mga babae. Habang nag-aaral sa Taft Charter High School, naranasan ni Roger ang matinding panic attack sa hallway at hindi na siya bumalik. Pagkatapos, lumipat siya sa Independence, paaralang may 100 estudyante. May 3-4 oras ng klase kada araw para hikayatin ang problemadong estudyante na pumasok at manatili sa programa. Kahit sa maliit na paaralan, hirap pa rin si Roger makibagay at bihira siyang magsalita.
Naalala ng punong guro ng Independence noon si Deborah Smith na ipinakita niya ang mga typical na sintomas ng autism spectrum disorder gaya ng hirap makisalamuha, pag-iwas sa eye contact at matinding hiya. Napansin niya na matalino si Roger at kahit nahirapan, madalas pa rin siya magustuhan sa Independence. Naging protektibo ang ilang kaklase at tinawag siya ng mga guro ng ating Elliot. Sa tanghalian, iniimbitahan ng mga bata si Elliot sa kanilang mesa. Minsan sumasama siya, pero kahit na sumama siya, parang nandun lang siya. Dagdag pa niya, nagkaroon siya ng konting ugnayan sa isa sa mga espesyal na education assistant o kahit papaano, ito ang nag-iisang tao na kayang makipag-usap ng mas matagal kay Rogers. Madalas nilang pag-usapan ng aide ang World of Warcraft. Sa bahay, kadalasan ay naglalaro si Roger ng World of Warcraft. Madalas siyang nakikipagtalo sa kanyang madrasta tungkol dito na sinusubukang bawasan ang oras na ginugugol niya sa paglalaro nito. Napansin ni Deborah Smith na may labanan sa pagitan ng gusto niyan makihalubilo at takot na ma-reject. Maaga pa lang, sumali na si Roger sa mga online chatroom at forum. Noong 11 siya, may online na kaibigan na nagpadala sa kanya ng larawan ng hubad na babae. Kalaunan ay isinulat niya sa kanyang manifesto na talambuhay. Nang tinignan ko ang mga larawan, nabigla ako ng sobra. Hindi ko maipaliwanag sa salita. Hindi ko pa nakita kung paano magagandang babae kapag hubad at ang ideyang iyon ay nagdulot sa akin ng matinding emosyon. Idinagdag pa niya na ang pangyayaring iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding trauma at na parang unti-unting nawawala ang kanyang pagkabata sa mga sandaling iyon. Naalala niyang gusto pa rin niyang maging bata pero nagbago na ito matapos siyang maapektuhan ng nakita niyang lantad na materyal. Matapos ang 2 taon, nakita niya ang binatiyong nanonood ng porno sa internet cafe na nagpalala sa sitwasyon ni Roger. Nakaramdam siya ng matinding guilt pagkatapos nito. Dahil sa sobrang guilt, tumanggi siyang lumapit sa kanyang mga magulang tungkol dito. Noong 2007 sa edad na 16 na diagnose si Roger ng pervasive developmental disorder not otherwise specified o mas kilala bilang pervasive developmental disorder not otherwise specified. Ang disorder na ito ay isinama kalaunan sa mas malawak na termino na Autism Spectrum Disorder o Autism Spectrum Disorder noong 2013. Ang sintomas ng Pervasive Developmental Disorder not otherwise specified ay kinabibilangan ng hirap sa komunikasyon, pakikisalamuha, paulit-ulit na kilos, kakaibang pananaw, labis na pagkahumaling sa pantasya na nakakaapekto sa buhay at hindi pantay na pag-unlad ng kasanayan. Noong panahong yon, hindi na diagnose si Roger na may autism. Pero dahil sa pervasive developmental disorder not otherwise specified diagnosis niya, nakakuha siya ng tulong at resources para sa pag-aaral. Noong panahong ito, niresetahan siya ng Xanax para sa anxiety at Prozac bilang antidepressant, ngunit itinigil niya ang mga ito matapos ang 12 buwan. Pagkatapos nito, nagsimula siyang uminom ng Paxil, isa pang antidepressant, ngunit nagreklamo siya na masyado siyang inaantok dahil dito ay itinigil din niya ang pag-inom nito. Pagkatapos noon, nagpasya siyang ayusin ang kanyang mga problema sa sarili niyang paraan sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang isipan at positibong pag-iisip. Samantala, lalong lumala ang relasyon ni Roger at ng kanyang madrasta sa kanilang bahay. Iniisip niya na hindi maganda ang pagkahumaling ni Roger sa World of Warcraft dahil nagkukulong ito sa kwarto buong araw at hindi nakikisalamuha sa iba. At naging sobrang tensyonado ng kanilang relasyon kaya't napilitan si Peter na paalisin si Roger sa kanilang bahay. Kahit nagsikap ang pamilya niya, lalong naging maelap si Roger pagkatapos ng high school. Nag-aral siya sa ilang universidad, una sa Pierce College. Sa panahong ito, sumulat ang kanyang mga magulang kay Deborah Smith sa Independence at ipinaalam na maayos ang kalagayan niya. Ngunit sa likod ng mga pangyayari, tila nagpapakita si Roger ng maraming kakaibang pag-uugali. Nawala ng maraming trabaho ang kanyang ama matapos ang ika-11 ng Setyembre at pumalpak sa takilya ang dokumentaryong Oh My God niya. Dahil dito, nawalan siya ng mahigit $200,000 at tumigil sa pagbabayad ng suporta sa anak para sa dating asawa. Dahil dito, si Roger ay naging frustrado. Sa puntong ito, nakatuon na ang isip niya sa mga batang babae at sa pakiramdam niyang tinatanggihan siya ng mga ito at naniwala siya ang pagiging mayaman ang solusyon sa kanyang mga problema at makakakit ng mga babae sa kanya. Hinimok niya ang ina na magpakasal sa mayaman, ngunit ayaw nitong mag-asawa muli. Sa pagnanais niyang yumaman, gumastos siya ng $100,000 sa pagbili ng mga tiket sa loto, ngunit hindi sinuwerte at pagkatapos ay nagpasya siyang magsulat ng mga screenplay, ngunit agad din siyang sumuko. Madalas tanggihan ni Roger ang mga trabahong inaalok ng kanyang magulang dahil pakiramdam niya ay hindi ito bagay sa kanya. Sa huli, nagtrabaho rin siya sa konstruksyon.
Habang nasa Pierce College, naiinis siya tuwing may nakikitang magkasintahan sa campus. Isinulat niya, sa bawat araw ng kolehiyo, lalo akong nakakaramdam ng pagiging mababa at parang hindi nakikita, parang hamak na daga kapag may mga lalaking kasama ang magagandang babae. Umalis siya sa Pierce College at lumipat sa Moore Park College, mas maliit na paaralan. Umaasa siyang makakakilala ng dalaga rito at lalong nahumaling sa mga blonde na babae. Hindi siya nagkaroon ng kasintahan at agad na nawalan ng gana si Roger sa buhay sa paaralan. Nainggit siya sa magkasintahan niyang kaklase at nakaramdam ng matinding lungkot. 1 taon lang siya sa Moore Park bago huminto. Kahit nahirapan si Roger sa pakikisalamuha, nagkaroon siya ng itinuring niyang pinakamatalik na kaibigan. Birhen din ang kaibigan niya pero hindi apektado, kabaligtaran ni Roger na labis na hindi panatag. Nahihirapan siyang maintindihan kung bakit hindi nararamdaman ng kaibigan niya ang parehong galit at pakiramdam ng karapatan na nararamdaman niya at inisip niyang mahina ito. Nasira ang pagkakaibigan nang isiwalat ni Roger ang galit at iniisip niyang pumatay ng tao. Lumayo ang kaibigan niya kaya natapos ang kanilang samahan. Pagkaalis sa Moore Park, nagpasya ang magulang ni Roger na ipadala siya sa Santa Barbara City College. Pumayag silang bayaran ang apartment at klase niya, naniniwalang makakatulong ito kay Roger na makalabas sa comfort zone at magkaroon ng sariling mga kaibigan malayo sa magulang at dating buhay sa paaralan. Sumang-ayon si Roger sa mungkahi, umaasang makakadalo siya sa mga party sa universidad at mawala ang kanyang pagkabirhen na kinahuhumalingan niya ngayon. Noong unang bahagi ng Hunyo, 2011, lumipat siya sa isang apartment sa Isla Vista, malapit sa campus ng paaralan. Maya-maya, nalaman niyang nawala ng pagkabirhen sa 13 ang kaibigan ng kanyang itim na kasama sa bahay na labis ikinagalit ni Roger. Ipinakita niya ang galit sa ina, sinabing nababahala siyang mas binigyang pansin ng blondang babae ang isang itim na lalaki kaysa sa kanya. Bagamat ito ay inaasahang magiging isang malaking pagbabago para kay Roger, sa totoo lang, nanatiling pareho lang ang kanyang buhay. Nahirapan siyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kasama sa bahay at ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras na mag-isa at online. Madalas siyang magreklamo ng may halong rasismo tungkol sa kanyang mga kasama at kaibigan, lalo na sa dalawang Hispanic. Lumabas din ang kanyang pagkamuhi sa mga babae nang tawagin niyang hangal ang isang kasama dahil kontento ito sa relasyon sa isang pangit na pokpok. Humiling ang kasama niya sa bahay na lumipat ng apartment matapos mapansin na si Roger ay may seryosong problemang psikolehikal at parang pwedeng sumabog anumang oras. Ang panahon ni Roger sa Isla Vista ay lalo lamang nagpalala sa kanyang kalagayang pangkaisipan. Itinuring niya ang sarili bilang sopistikadong binata na karapat-dapat sa magandang blondang puting babae, ngunit nabigo siyang makahanap ng kasintahan at sinisi ang iba sa halip na ang sarili. Sinisi niya ang mga babae sa pagtanggi sa kanya, pati na rin ang mga lalaking mas magaling sa pakikitungo sa babae. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa pagpatay sa mga ganong tao at inisip-isip niya ang pagpatay sa mga magkasintahan habang sila ay nagtatalik. Noong Hulyo 2011, isang buwan matapos lumipat, nagtapon siya ng inumin sa magkasintahan na naghahalikan sa publiko. Noong Enero 2012, umiti siya sa 2 batang babaeng blonde sa hintuan ng bus, ngunit hindi siya pinansin. Kaya pinaikot niya ang sasakyan at itinapon ang latte sa kanila. Upang makuha ang atensyon ng mga babae, na-obsess siya sa pagbili ng designer na gamit at pagmamaneho ng itim na BMW para ipakitang may pera at katayuan siya. Bihira siyang lumapit sa mga babae sa totoong buhay. Sa halip, naghihintay lang siya sa mga pampublikong lugar na may lalapit sa kanya. Sa sumunod na buwan, noong Pebrero ng 2012, umatras siya sa kanyang mga klase, naiinis sa kanyang buhay at sa mga tao sa paligid niya. Simula noon, ginugol niya halos buong buhay niya online, madalas kasama ang ibang lalaking incel sa chat forum na pakiramdam ay pinagtaksilan din ng mga babae. Ang incel ay pinaikling salita para sa involuntary celibate at ito ay tawag sa mga lalaking nagnanais magkaroon ng sexual na relasyon ngunit sa kung anong dahilan ay hindi magawa. Sabi ni Laura Bates na nagsaliksik ng incel culture para sa librong Mga Lalaki na Galit sa Mga Babae sa The Guardian, hindi sila nakikipagtalik at gusto nila itong maranasan. Tinuturing nila ang mga babae na parang produkto at sexual na bagay para sa kasiyahan ng lalaki. Binibintang pa nila sa mga babae kung bakit hindi sila nakikipagtalik.
Karaniwan, iniisip ng mga incel na karapatan nila makipagtalik sa mga babae at tinatawag pa nila itong females o femoids para hindi ituring na tao. Si Roger, matapos siyang mamatay, ay naging muka ng mga incel at iniisip na siya ay bahagi ng black pill na kilusan. Ang mga lalaking may black pill na pananaw ay madalas negatibo at talunan ang tingin sa mundo, kumbinsido na walang magbabago sa sistema pero naniniwalang sila lang ang nakakakita ng totoong kalagayan. Laganap ang karahasan laban sa mga babae sa halos lahat ng bahagi ng incel na kultura, ngunit lalo itong nangingibabaw sa mga black pill na kilusan. Habang ang red pill ay naniniwalang pwedeng paganday ng itsura, ang black pill na lalaki ay naniniwalang ang kaakit-akit ay nakabatay sa genes at kung hindi sila gwapo sa simula pa lang, wala na silang pag-asa. Hindi man tinawag ni Roger ang sarili niyang black-pilled, taglay niya ang mga pangunahing katangian nito tulad ng paniniwalang hindi maiiwasan ang kamatayan, karahasan at di mababago ang sistema. May ilang black-pilled na komunidad ngayon na sinasabing ang pag-Elliot Roger o paggaya kay Elliot Roger ay isa sa kanilang kakaunting opsyon. Ayon kay Laura Bates, ang mga black-pilled na grupo ay hinihikayat ang tinatawag nilang incel uprising o araw ng rebelyon kung saan mag-offline sila at magmamasaker ng mga babae. Hindi ito komunidad na mabait at suporta para sa mga lalaking nag-iisa. Kakaunti lang ang naghihikayat ng karahasan. Ito ay komunidad na nakatuon at nahuhumaling sa karahasan laban sa babae. Si Roger ay kasapi rin ng forum na Pickup Artist Hate, kung saan naglalabas ng sama ng loob ang mga lalaki tungkol sa pickup artist na mas magaling sa mga babae. Sa isa sa mga paglalabas niya ng sama ng loob doon, ipinahayag ni Roger ang kanyang pagkasuklam sa mga babae at tinanong kung paano nila nagagawang labanan ang kanyang karisma. Sinabi niya na dapat lumaban ang mga incel at isinulat, darating ang araw na makikita ng mga incel ang lakas at bilang nila at pababagsakin ang mapaniil na sistemang feministang ito. Isipin mong nabubuhay ka sa mundo kung saan takot sa iyo ang mga babae. Maraming sumuporta kay Roger sa online niyang pagwawala pero may ilan ding tumalikod kalaunan. Inatake siya sa mga forum at tinawag na desperado, walang kumpiyansa, entitled at reklamador. Aktibo rin siya sa bodybuilding.com kung saan nakita ng isang user ang kanyang YouTube video na bakit ba ako sobrang kinaiinisan ng mga babae. Sinulat nila, hindi ako nagtatangkang maging masama pero yung kakaibang dating na ibinibigay mo sa mga video ngayon ay malamang na pangunahing dahilan kung bakit hindi ka makakuha ng babae. Tinanggal ni Roger ang video dahil nakita raw ito ng kanyang mga magulang. Nangako siyang ibabalik ito matapos ang ilang araw kasama pa ang iba pang na film niyang videos. Noong 2012, natutong gumamit ng baril si Roger at noong Disyembre, bumili siya ng Glock 32 long slide semi-automatic pistol na mahigit $750 ang halaga. 3 buwan ang lumipas, gumastos siya ng mahigit $1,100 para sa isang SIG Sauer P200 at 26 handgun mula sa isang nagbebenta ng armas sa Burbank. Sa puntong ito, abala na siya sa pagpaplano ng pag-atake. Mahigit 1 taon na niyang pinangarap ang paghihigante at ngayon ay puspusan na siyang naghahanda para sa pag-atake laban sa mga tao ng Isla Vista. Pinlano niya ang punteryahin ng mga babae at magkasintahan at isakatuparan ang plano noong Nobyembre 2013. Noong Hulyo 2013, pumunta siya sa house party para makipag-ugnayan sa isang babae at mawala ang pagkaberhen bago ang ika-22 kaarawan. Uminom siya ng vodka bago party para maibsan ang kanyang kaba. Pagpasok niya, nakita niyang may asyanong lalaki na kausap ang blondang babae kaya nagalit siya at sinadyang banggain ng lalaki. Sa kabila ng alak, hindi pa rin nagawang makipag-usap ni Roger sa babae. Umakyat siya sa itaas, sumampa sa gilid at nagkunwaring nagpaputok gamit ang daliri. Sinubukan niyang itulak ang ilang babae mula sa parehong gilid na nakaupo malapit kasama ang kanilang mga kaibigan. Nang marinig ang kaguluhan, lumapit ang ilang lalaki at itinulak si Roger kaya nabali ang kanyang bukong-bukong. Aalis na sana sa party nang mapansin niyang nawawala ang salamin at kuwintas niya kaya bumalik siya para hanapin pero napasok siya sa ibang ari-arian at inatake. Nagkaroon siya ng pasa, galos at namagang mata. Dinala siya ng ama sa ospital kinabukasan at inoperahan sa bukong-bukong. Pagkatapos, nagsampa siya ng ulat sa pulis. Sinabi niya sa 2 pulis na itinulak siya mula sa ledge matapos mang-insulto at aksidenteng napasok ang ibang bahay kung saan inatake siya ng 10 lalaki ng walang dahilan. Sinabi niya na tinawag siyang gamit ang homophobic na panlalait ng parehong mga lalaki.
Nang tanungin ng pulis kung bakit hindi siya tumawag, sagot ni Roger ay hindi niya alam kung sino ang tatawagan. Hindi sila naniwala sa kwento niya at may saksi mula sa party na nagsabing si Roger ang nagpasimula ng insidente kaya siya ay tinulak mula sa bubong. Napansin nila na iba ang kilos niya sa party at hindi siya nakipag-usap sa iba. Isang kapitbahay mula sa kanyang apartment ang nakaalala na siya ang nakakita kay Roger pag uwi niya at sinubukan niyang pakalmahin ito. Ayon sa kapitbahay, sinabi niya, papatayin ko sila, papatayin ko sila, papatayin ko ang sarili ko. Bagaman itinuring ng mga otoridad na si Roger ang pasimuno ng mga pangyayari, hindi siya kinasuhan o inusisa pa at agad na isinara ang kaso. Dahil sa nasirang bukong-bukong, alam niyang di magagawa ang paghihiganti noong Nobyembre kaya ipinagpaliban niya ito hanggang Pebrero 2014. Habang nagpapagaling, naghanap ng profesional na tulong ang kanyang mga magulang kaya nagkaroon siya ng therapy sessions kay psychiatrist Charles Sophie. Kontrobersyal si Sophie dahil sa kanyang trabaho sa sikat na kliyente at paglahok sa reality television show. Inireseta niya agad ang risperidone kay Roger, ngunit tumanggi itong inumin ng 22 anyos. Sinabi ni Roger, matapos kong magsaliksik, nalaman kong hindi ito ang pinakamabuting gamot para sa akin. Tumanggi akong inumin iyon at hindi ko na nakita si Dr. Sophie pagkatapos. Sa pagitan ng Mayo 2013 at Mayo 2014, nakipagkita si Roger sa ilang mga tagapayo at dumalo sa 29 na sesyon. Nag-hire din sila ng life coach para tulungan siyang mapabuti ang kanyang buhay sosyal. Iminungkahi ng coach na umalis siya sa Isla Vista dahil malinaw na nakakasama ito sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Ngunit tinanggihan ni Roger ang ideyang iyon. Sinabi rin ng coach sa kanyang ina na ilagay siya sa residential treatment center para sa regular na therapy o pauwiin na lang para sa gamutan ng therapist at social worker. Napaniwala ni Roger si Lee Chin na hindi makakatulong ang mga suwestyon at napapayag niya itong hayaan siyang manatili sa Isla Vista. Dahil legal na siyang nasa hustong gulang, alam niyang hindi niya ito mapipilit sumali sa treatment facility. Bago ang pag-atake, bumili si Roger ng karagdagang baril sakaling pumalya ang dalawa niyang baril. Nagbasa siya tungkol sa serial killer, totoong krimen, masugid na sumubaybay sa men's rights activist sa YouTube at nagsaliksik tungkol sa Nazi Party. Nag-google siya ng nagkaroon ba ng kasintahan si Adolf Hitler? Nazi Kurbstorm at Adolf Hitler at ang batas ng atraksyon. Nahanap din siya ng makabagong gamit sa pagpapahirap at impormasyon tungkol sa iba't ibang teroristang pag-atake, kabilang ang Xinjiang knife at bomb attack noong Abril 2014. Nagpatuloy siya sa pakikilahok sa mga incel forum kung saan hindi lang niya tinalakay ang kanyang galit sa mga babae at sa mga lalaking nakakakilala o nakakadate na mga babae, kundi pati na rin sa mga tao mula sa ibang lahi, kabilang na ang mga magkasintahan na magkaibang lahi. Ipinagmamalaki niya na di dapat bigyang pansin ng mga babae ang mga lalaking di puti at ipinagyayabang ang pagiging kalahating puti niya. Sa panahong ito, ginawa niya ang kanyang 137 pahinang manifesto na talambuhay na pinamagatang My Twisted World, ang kwento ni Elliot Rodger. Sa dokumento, ipinahayag niya ang pagkadismaya sa hindi pagkuha ng atensyon ng mga babae at tinawag silang salot. Naniniwala siya, tulad ng maraming incel, na ang karapatan at kalayaan ng mga babae sa pagpili ng kapareha ay sanhi ng pagbagsak ng lipunan at dapat ang mga sibilisadong lalaking may talino ang pumili ng kapareha para sa kanila. Ipinahayag din niya ang matinding galit sa feminismo at karapatan ng kababaihan. Naniniwala siyang dapat alisin ang mga ito. Sinabi rin niya na nais niyang alisin ang pag-ibig at seks sa lipunan at inilarawan ang pantasya na maging pinuno na may tapat na sundalo at ikulong ang mga babae sa concentration camp. Pipili lang na ilang babae para magpatuloy ang lahi gamit ang artipisyal na pagpapabuntis at ililihim pa ang kanilang pag-iral sa mga lalaki. Pinag-usapan din ni Roger ang plano niyang patayin ang madrasta at half-brother niyang mas popular sa mga babae at may mahirap pa ring relasyon sa kanya. Noong Mayo 23, 2014, tuluyan ang isinagawa ni Roger ang kanyang araw ng paghihiganti. Sinimulan niya sa pag-ambush sa kanyang 20 anyos na roommate na si Wei-Han Wang na sinaksak ni Roger ng 15 beses at hiniwa ng 23 beses. May dala noon si Roger na 6 pulgadang SRK na kutsilyo at 10 pulgadang hunting knife.
Hinila niya ang katawan ng kanyang roommate papunta sa isang sulok ng kwarto at tinakpan ito ng mga kumot at damit. Pagkatapos ay inatake naman niya ang isa pa niyang roommate na si Cheng Yuan Hong, 20 taong gulang na sinubukan ding ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi rin nakaligtas sa pag-atake. Nagtamo ng 25 saksak at 12 hiwa. 5 sa mga sugat niya ay nakuha matapos siyang mamatay. Pagkatapos siyang patayin, inilagay ang katawan niya sa tabi ni Wei-han at tinakpan ulit ng kumot at damit. Si George Chen, 19 ang ikatlong biktima ni Roger. Kaibigan siya ni Wei-han at Cheng at dumalaw sa kanilang apartment. Namatay siya matapos mantamo ng 74 na saksak at 11 na hiwa sa kanyang katawan na iniwan sa banyo. Sinubukan ni Roger na linisin ang apartment pagkatapos, ngunit dahil sa sobrang dami ng dugo, nanatili pa rin nagkalat ito sa mga dingding, kisame at sahig sa kabila ng kanyang pagsisikap. Naligo siya, nagpalit ng damit, pumunta sa Starbucks at nag-text sa ina na tatawag siya mamaya. Pagbalik sa apartment, nagsulat siya sa diary. Kailangan kong punitin ang ilang pahina dahil natakot akong matuklasan ang mga balak ko, tapos idinikit ko uli ang mga ito agad. Sa loob ng 1 oras, makakaganti na ako sa malupit na mundong ito. Galit ako sa inyong lahat. Mamatay kayo. Sa panahong ito, in-upload sa YouTube ang sikat na video ng paghihiganti ni Roger. Ipinadala rin niya ang kanyang manifesto sa 34 na tao, kabilang ang kanyang magulang, mga therapist, dating guro at mga kaibigang kababata. Sa email, nakalakip ang kwento ni Elliot Roger na nagpapaliwanag kung paano ako naging ganito. Pangunahing plano ni Roger ay dumating sa Alpha Pi Sorority House, patayin ang mga naroon at sunugin ang gusali. Tinawag niya ang bahaging ito bilang digmaan laban sa mga babae at naniwala siyang ang sorority house ay naglalaman ng mga uri ng babae na pinakakinamumuhian niya, na sinabing ang mga babaeng ito ay partikular na pinuntirya dahil kinakatawan nila ang lahat ng kinamumuhian ko sa kasarian ng mga babae. Noong 15 ng gabi, dumating siya sa Alpha Phi Sorority House, dala ang 3 niyang otomatikong baril, karagdagang bala at isang jerrycan na puno ng gasolina. Agad niyang napagtanto na hindi siya makakapasok sa matibay at mabigat na pinto na nangangailangan ng coat. Nagpasya siyang kumatok sa pinto ng ilang minuto, ngunit walang sumagot dahil karamihan sa mga nakatira roon ay nasa Las Vegas para sa isang biyahe at ang mga natitirang babae ay masyadong pagod mula sa mahabang araw kaya hindi nakasagot. Pagkalapag ng jerrycan, bumalik si Roger sa kotse at napansin ang ilang babaeng naglalakad sa tapat ng gusali. Ang mga babaeng ito, sina Veronica Wise na 19 na taong gulang, Catherine Cooper na 22 taong gulang at Bianca Dicoc na 20 taong gulang ay bahagi ng Delta Sorority at pauwi na sana roon nang mapansin sila ni Roger. Nilapitan niya ang mga babae gamit ang kanyang kotse at nagpaputok ng maraming beses sa kanila sa pamamagitan ng bukas na bintana. Ang tili ng mga inataking babae ay agad nakaakit ng pansin, kaya't may ilang tumakbo sa deputy sheriff para humingi ng tulong. Milapitan si Bianca ng deputy at pinisil ang sugat niya para mapigil ang pagdurugo. May isang taong nagsimula ng cardiopulmonary resuscitation kay Catherine, habang ang isa pa ay pinakalma si Wais na dumudugo sa lupa. Lumapit ang mga estudyante para tumulong sa mga babaeng nag-cardiopulmonary resuscitation. Kinausap sila para manatiling gising at inalok ng damit bilang unan at benda. Nakakalungkot, ngunit parahong nasawi sina Catherine at Veronica dahil sa kanilang mga sugat. Si Veronica ay binaril ng 7 beses, 6 na bala sa hita, puwitan at singit at ang isa ay tumama sa kanyang puso at baga. Si Catherine ay binaril ng 8 beses at may mga tama ng bala na nakamamatay. Tumakas si Roger sa pinangyarihan at nagpaputok ng baril sa saradong coffee shop. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa isang lokal na tindahan ng deli kung saan nagpaputok siya ng sunod-sunod na bala sa mga taong namimili doon. Tinaman sa dibdib si Christopher Michaels Martinez, 20 habang nakatayo sa pintuan ng tindahan at bumagsak sa sahig. Nagpaputok si Roger sa loob ng tindahan kaya nagtago ang mga customer at staff habang nababasag ang mga bintana. Pagkaalis ni Roger, binigyan ng cardiopulmonary resuscitation si Christopher pero namatay siya sa tama ng bala. Nagpatuloy si Roger sa pagmamaneho. Binangga niya ang isang lalaki gamit ang kanyang sasakyan. Nagpaputok sa isang pizza restaurant na tinatawag na Pizza My Heart sa Trigo Road at pagkatapos ay mabilis na tumakas muli. May ilan pa siyang nasaktan sa pamamaril. Pagkatapos, binaril niya ang isang babaeng nagbibisikleta malapit, tinamaan sa hita at nagpatuloy siyang tumakbo. Sa huli, nakasalubong niya ang isang babaeng naglalakad mag-isa at tinawag. Pinaputukan niya ito ng maraming beses, halos tamaan sa ulo pero nakaiwas at tumakbo palayo. Nagpatuloy si Roger,
Pinaputukan ang deputy sheriff, binangga ang dalawang lalaki gamit ang sasakyan at binaril ang isa pa sa braso at puwitan. Pagkatapos, binangga niya ang isang nagbibisikleta at dalawang nag-i-skateboard sa Sabado Talde Road gamit ang BMW bago barilin ang dalawa pang lalaking nasa driveway. Malapit sa Acorn Park, nakipagbarilan siya sa tatlong deputy sheriff. Noong 35 ng gabi natapos ang pamamaril nang umalis si Roger at itinutok sa ulo ang kanyang baril bago ito pinaputok. Hindi niya pinahinto ang kotse bago magpakamatay, kaya nabangga niya ang isang labibisikleta at tumigil lang ang kotse nang bumangga sa nakaparadang sasakyan. Pinatay ni Roger ang 6 na estudyante at nasugatan ang 14 pa sa universidad sa kanyang pamamaril. Mga 30 minuto matapos magpakamatay si Roger, tinawagan ng life coach niya ang ina niya para sabihing tingnan ang mga email niya. Sa inbox niya, nakita niya ang email ng anak na may manifesto. Natuklasan din niya ang huling video upload ni Roger sa YouTube na nagdulot ng labis na pagkabahala. Tinawagan niya si Roger pero laging voicemail lang. Sumunod, kinontak ni Lichin ang autoridad ng Santa Barbara at sinabing kailangan niyang mahanap ang anak niya. Pagkatapos nito, agad niyang inabisuhan si Peter tungkol sa nangyayari at parehong nagmaneho ng magkahiwalay patungong Isla Vista ang dalawang magulang ni Roger. Habang papunta siya, tinawagan ni Lichin ang tagapamahala ng apartment ni Roger para ipasuri ang anak niya. Pero sinabi nitong maghintay hanggang umaga dahil sa pamamaril sa lugar. Habang papunta sa Isla Vista, paulit-ulit na tinatawagan ni Peter ang mobile number ni Roger. Habang nagbibiyahe, narinig nila mag-asawa sa radyo ang balita tungkol sa aktibong gunman na nagmamaneho ng itim na BMW malapit sa campus ng University of California, Santa Barbara. Tumawag ang mga pulis sa parehong magulang makalipas ang ilang sandali habang nagmamaneho pa sila, tinatanong kung alam ba nila kung may baril ang kanilang anak. Naalala ni Lichin na nagulat siya sa tanong dahil alam niyang hindi naman interesado si Roger sa ganong bagay. Ipinaliwanag niya na may problema si Roger sa pakikisalamuha at kasalukuyang nagte-therapy. Hindi na rin niya ito nakausap mula noon. Inutusan sina Lichin at Peter na makipagkita sa mga investigador sa isang paradahan sa Isla Vista at doon sinabi sa kanila na patay na si Roger. Ang kanyang lisensya sa pagmamaneho ay nasa kanyang bulsa na nagpatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Akala nila biktima siya ng pamamaril pero bandang 4:30 ng umaga, nalaman nilang si Roger lang ang suspect sa kaso. Sa pag-serve ng search warrant, nakita ng mga investigador ang bangkay ng dalawang ka-roommate ni Roger at isang kaibigan. Sa kwarto ni Roger, nakuha nila ang mga walang lamang kahon ng bala, maraming sandata tulad ng ilang kutsilyo, 18 pulgadang itak at isang maso. May duguang damit at bakas ng saksak sa kanyang higaan na nagpapakitang nagsanay siya bago ang mga pagpatay. Natagpuan din ang dalawang journal na naglalahad ng patuloy na pagkadismaya ni Roger sa hindi niya mabuo ang ugnayan sa mga babae. Narecover ang pisikal na kopya ng manifesto at laptop niya na may huling in-upload sa YouTube. Matapos mabalitang si Roger ang may gawa ng mga pag-atake, madalas nang makatanggap ng banta ang kanyang pamilya kaya napilitan silang palipat-lipat ng tirahan. Sa huli, ipinadala ni Lichin si Georgia upang pansamantalang manirahan sa ibang bansa para mapanatili ang kanyang kaligtasan. Habang karamihan sa mga kamag-anak at dating kaklase ni Roger ay hindi nagulat sa balitang siya'y naging mamamatay tao, may ilang pa ring nagulat. Sabi ng punong guro ng independent school na si Deborah Smith, hindi niya nakilala si Roger nang lumabas ang balita ng pamamaril. Hindi yan ang batang kilala ko, wika niya. Ipinakita niyang inosente at mabait magsalita, hindi kailanman nagtataas ng boses. Kinuwestiyon ng mga kamag-anak ang mga batas sa baril sa United States, nagtatanong kung paano nakuha ng isang may sakit na kabataan ang ganitong armas. Pareho rin ang tanong ng media at publiko. Noong Setyembre 2014, ipinatupad ang Red Flag Law sa California na nagpapahintulot sa pamilya na humiling sa korte na tanggalan ng armas ang sinumang itinuturing na banta. Marahil ang pinakamalaking usapan pagkatapos ng pag-atake ni Roger, bukod sa usapin ng gun control, ay ang tungkol sa mga incel at misogyny. Tinukoy ng International Center for Counterterrorism at United States Secret Service ang kanyang ginawa bilang misogynistic extremism at inilantad ng pag-atake ang issue ng incel culture. Ipinagdiwang ng mga kalalakihan sa komunidad ang marahas na pagpatay kay Roger bilang tagumpay, nagpost ng tribute na kanta online at gumawa ng mga paninda na may larawan niya. Sa kanilang mga post, tinawag nilang santo at bayani si Roger at gumawa pa ng Facebook page na Elliot Roger ay isang Amerikanong bayani.
Nanawagan sa lahat ng incel na parangalan si Roger sa kanyang sukdulang sakripisyo laban sa ideolohiyang feminazi. Naging inspirasyon sa iba ang kanyang mga pag-atake sa Isla Vista noong 2014. Noong 2018 si Alec Minassian, isang 25 anyos mula Toronto, Canada, ay pumatay ng 11 katao at nasugatan pa ang 15 nang salpukin niya ng kanyang truck ang mga naglalakad sa kalsada. Malaki ang impluwensya ni Roger sa kanya at miyembro siya ng incel community, nag-post pa siya sa Facebook bago ang pamamaslang. Pribadong rekruta, Minassian Infantry, sarong sampun nais makipag-usap kay Sargento Apachan pakiusap. Nagsimula na ang Incel Rebellion, pababagsakin namin ang lahat ng mga Chad at Stacy. Mabuhay ang kataas-taasang Gino Elliot Roger. Ang mga tinatawag na tagahanga ni Minassian ay kakilakilabot na nag-post online, magiinom ako ng isang tagay ng beer para sa bawat biktima na mapapatunay ang isang batang babae na nasa edad 18 hanggang 35. Sa Twitter, may mga usapan tungkol sa karahasan ng lalaki laban sa babae at batang babae na patuloy na lumalala sa buong mundo ngayon. May mga lalaking gumamit ng hashtag na #NotAllMen para ipahayag na hindi lahat ng lalaki ay tulad ni Roger sa pakikitungo sa babae at hindi rin sumasali sa ganitong pag-atake. May ilang lalaki na nagsasabing hindi misogynistiko ang ginawa ni Roger dahil mas marami siyang lalaking napatay at may sakit siya sa pag-iisip. Maraming individual ang sinisi ang kakulangan ng gun restriction sa United States sa mga ginawa ni Roger. Gumamit ang mga babae ng hashtag na YesAllWomenOnline para ipahayag na lahat ng babae ay nakakaranas ng seksismo o misogynia. Ipinakilala ang hashtag upang ilihis ang usapan mula kay Roger at ibalik ito sa mga karanasan ng mga babae at batang babae. Alam ni na Lichin at Peter Roger na kakaiba ang anak nila pero di nila inakalang magagawa niya ang ganoong karahasan. Paulit-ulit silang nakialam sa buhay niya pero wala ni isa sa solusyon nila ang gumana. Naalala ni Peter ang mga usapan nila ni Roger nung binata pa siya na sinisiguro sa kanya na darating ang tamang tao at magsisimula rin siya ng pamilya at na okay lang kung mahuli siya sa pakikipantalik. Sinabi ni Peter sa media na hindi masama ang kanyang anak. Aniya, may nangyari rito. Siya ang pinakamabait, pinakamaganda at pinakamatamis na bata. Napaka-cute niya. Madalas siyang tumawa kaya nag-aalala kami na baka mabulunan siya. Sabi pa niya, nagbago ang ugali ni Roger habang tumatanda, ugaling di niya ipinakita sa pamilya. Samantala, tumanggi si Lichin na pag-usapan ng kanyang anak o ang mga krimen at sinabi niyang dapat ang atensyon ng mundo ay sa mga mahal na mga biktima at sa pag-alala sa magagandang buhay na nawala.